Marayatang nababahag ang buntot ni Terry Ridon. Hindi nga siya kasama sa pinakasuhan ni Attorney Manscarpio, pero siya yung bungangang-bunganga, atat na atat, at kung ano-ano ang lumalabas sa kanyang bunganga. Sabi pa niya, pinababasura ni Terry Ridon ang mga kaso ni Attorney Manscarpio. Ako po, sabi pa nila, nakaano daw ito, nasasakto ang kanilang ginawa. Kasi, party ito sa impeachment. Hindi pa nga nag-impeachment trial. Ano ba ang tama, kabibig? Pwede ba ito sa Justice Committee? Ano bang ginagawa ng Justice Committee for finding for probable cause? Hindi naman impeachment hearing ang ginagawa nila. Pero sabi naman ni Jinky, mini-trial daw ito. Pero, naging unconstitutional na ang ginagawa nila. Kasi, yung bank secrecy law, pwede yan pag sa impeachment trial. Pero hindi man ito impeachment trial, mga kabibig. Kaya si Terry Ridon, ewan ko sa kanya, parang natakot yata sa mga kaso ng Attorney Manscarpio. Kasama ba si Terry Ridon? So far, ang alam ko, si Nelly Lima, si Luis Tro, Chel Jokno, si Perez Indania. Hindi kasama si Ridon. Pero malay natin, baka sa susunod na batch ng kakasungan, baka kasama na si Terry Ridon. Nako, ito kabibig ha. Ito yung sobrang takot. Takot na takot. Gustong manakit. Ito kabibig, oh. Pakinggan natin ang news, mga kabibig. Pinababasura ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang kasong inihain ni Attorney Manasseh Carpio, mister ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Wow, ang powerful naman ni Terry Ridon. Di ba? Pinababasura yan talaga. Parang mas may power pa siya kay Attorney Manscarpio. Nauna nang naghain ng criminal case si Carpio laban sa ilang opisyal ng gobyerno, mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakakatawa to kay Didon, gigil na gigil siya magsalita, no? Pag si BP Sara, pag mga Duterte, parang gigil na gigil siya. Parang, ano bang kasalanan sa mga Duterte sa Ridon? Di ba? At Anti-Money Laundering Council dahil sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Sa programang agenda ng Billionaire News Channel, iginiit ni Ridon na mayroong kapangyarihan ang Kongreso na magpakuha ng mga dokumento kabilang na ang AMLAC report. Ibig sabihin na ayon kay Ridon, hindi ito tungkol sa usapin kung ano ang batas dahil ang nagbibigay kapangyarihan sa Kongreso ay ang mismong konstitusyon. Confidentiality. Para po ito doon sa hindi ho dapat mag-divulge doon sa mga subject ng po mga investigasyon. Ibang bagay naman po ito eh. Kasama ho mismo doon sa batas ng AMLAC, yung pong information sharing doon sa iba't ibang mga ahensya, iba't ibang mga opisina. At kasama po yung Kongreso doon. Dagdag pa ni Ridon ang mga nabulgar na discrepancy sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara at mister nitong si Attorney Mans ang siyang magpapatibay sa mga impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Confident talaga si Ridon. Ito ang sabi ng ating mga netizen. Takot si Ilong Ranger, ikaw takot ngayon kasama dapat niyang demanda, kinakabahan na. Takot si Koki, kung wala kayong nilabag, huwag kayong matakot na masampahan ng kaso, which is true. At huwag kayong agad-agad na mag-react, di ba? Alamin niyo muna kung bakit kayo pinakakasuhan ni Attorney Manscarpio. Ramdam naman ng mga netizen na gusto talagang siraan si BP Sara, di ba? O ito, makinig tayo. During the hearing, yung mga edewaw, yung mga smirking faces nila, it would appear that this is really a matter of destroying the image of the Vice President. Correct. It is not only the legal aspect of gathering evidence, but to paint, piturahan po nila yung pagkatao ng ating VP Presidente as being yung corrupt or meron siyang malfeasance na ginawa. Naniniwala ho ba kayo, attorney, na talagang parte ito ng layunin ng Kamara na sirain ang Vice Presidente? Kasi yan po yung naririnig natin doon po sa mga pro-Duterte camp. In my opinion, is that with the publicized presentation of this
confidential records as well as their comments during the hearing, yung mga edewaw, yung mga smirking faces nila, Tama nga. it would appear that this is really a matter of destroying the image of the vice president. No, it is not only the legal aspect of gathering evidence, but to paint, no, piturahan po nila yung pagkatao ng ating VP presidente as Correct. being, yung corrupt or meron siyang malfeasance na ginawa, so that it would try to somehow condition the mind of the public in order that he will go down ang ratings niya. And sabay niyan, Ratings kasi. possibly gagawa sila ng mga surveys to show that it's going down. You know, the domino effect rule on people to believe kung ano yung nandyan is susundan lang din. No? I think tama si Atty. Bato. Kasi lahat naman sila puro negatibo kay BP Sara. Ang nakakatawa lang, no, lahat ng member ng Justice Committee ay puro mga against kay Pangulong Duterte, kay VP Sara. At sasabihin nila na naging fair sila. Saan ba yung naging fair kayo kung saan kayong mostly nakaupo dyan ay puro against, ay puro may mga magpapa-interview kayo na sabihin nyo, meron na kaming sapat na ebidensya para ipa-impeach si VP Sara, may probable cause na. Pero yung hearing ninyo sa impeachment ni BBM, halatang halata. Oo. Diba? One of the major na ebidensya na si BBM ay nagsingot-singot yung ginawang revelation ni Senator Amy Marcos, pero anong sinabi nyo? Ano lang yung hearsay lang yun. Huwag kayong maniwala. Di ba nakakatawa? Tapos kayo sasaliin ni BP Sara. Kung kiniwenta nyo from 2006 hanggang 2025. Di ba? Ang mali, wala man lang nakapag-object dyan na, excuse me, meron nga sila Bong Suntay, sina Marcoleta, pero pinakikinggan ba sila? Anong ginagawa ni Jinky? Jinky talaga, oy. So, if it's more of a narrative playing by them, no? Painting, nagpipintura po sila sa pagkatao ng tao. That's my opinion and that's how I see it. Because if really you are serious of your duty, then you don't do that and flaunt everything that you find, no, against. And then after that, the hearing, you will be saying that kompleto ng evidence namin, Tama. may probable cause, talagang mapapayag sa may impeach na. You cannot comment on that when you are an Correct. investigator. You Correct. must at least appear to be at least neutral for purposes Tama, of due neutral. process po. Wala na po. It's very clear that what they are doing is really to destroy and damage the reputation of BP Inday Sara. Sa mga naging desisyon po ng Supreme Court sa mga nakaraan, ano yung mas pinapanigan po ng Korte? Yung pagdating po sa kaso ng privacy laban po sa access ng mga bank records? Yes, yung sa private access ng records po ng any person is really considered as in derogation to the rights of privacy. Kaya strictly construed yan. Hindi basta-basta po. No? I have read several cases decided by the Supreme Court that says that you have to be careful. There must be a lawful excuse on requiring the opening of these bank records. Otherwise, if you do that unceremoniously, you will be held liable. Take note, meron po tayong penal provisions as well fine dito po sa mga batas na ito po. Oh, yun kabibig ha. Yun si Atty. Bato. So nakita niya na sisirain talaga nila si BP Sara. Oh, 'di ba? Ito nga si tawag dito, si Jinky Luistro. Ano bang sabi ni Jinky Luistro regarding this issue? Meron siyang statement si Jinky, hanapin natin ha. Yung statement ni Jinky Luistro. Wait for a while to be ito. Sabi ni Jinky Luistro, mismong ang batas ang nagsasabi na ang impeachment ay hindi saklaw ng confidentiality of the bank deposits. Sa makatuwid, ang paglabas ng AMLAC record na ito ay legal at kinakailangan para sa transparency at katotohanan. Ayan ha. Ito man ang komento ng ating mga netizen. Kongresista Luistra, your hearing is not the proper venue for disclosure of those confidential documents. Let alone the impeachment court do that. Hindi man kayo impeachment court. Section 4. A new Section 8-A is hereby inserted after Section 8
creation of a Secretariat of Republic Act number 9160 as amended to read as follow. Ito, Section 8A, Information Security and Confidentiality. The AMLAC and its Secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. This prohibition shall apply even after the separation from the AMLAC. The AMLAC shall formulate rules regarding governing information exchange and dissemination, the security and confidentiality of such information, including procedures for handling, storage, and protection of, as well as the access of such information. Ito, an act further strengthening the anti-money laundering law, amending for the purpose of Republic Act number 9160, otherwise known as the Anti-Money Laundering Act of 2001 as amended. Diba? Simpleng paliwanag sa AMLA, yung sinasabi nila, parang may dating ayaw tanggapin ang rules kapag hindi pabor. You're not an impeachment court, the Senate is. Oh, yan ang kami nabigay yung mga komento ng ating mga netizen. Na si Jinky Lewis, sabi niya, legal ang aming ginawa. Wala kaming nilabag na batas. Tama ang ginagawa namin. Natural, tama kasi yun ang ginawa nyo. 'Di ba? Tama sa inyong pananaw, tama sa inyong pagkaintindi, pero hindi lang kayo ang may rights para intindihin kung ano ang saklaw ng batas. Maraming mga lawyer, maraming mga political analysts ang nagsalita na marami kayong ginawang mali. Sana magsalita na rin ang Supreme Court. Oy, yung TRO ni VP Sara ba? Parang ewan ko, ang Supreme Court natutulog, nagigising na ba? Yun lang kabibig ang ating libak-libak for the day. Ano ang inyong reaction hinggil dito na sabi nila, wala kaming ginawang masama. Sabi ni Terry Ridon na pinapabasura ko ang kasong isinumite ni Mans Carpio. Sino ba siya? Ginawa naman lahat to para malaman ng sambayan Pilipino ang mga irregularities at ill-gotten wealth ni Vice Presidente Sara. Kung ano mga sinasabi ni Chua, di wow, bilyonarya pa lang ating Vice Presidente. Dahil sa ginawa ng AMLAC presentation about transactions, ganun ka bright, ganun ka intelihente, mag-analyze si Chua. Yun kabibig ha? So yun lang po kabibig ang ating libak-libak for today. Takot na ba si Terry Ridon? Kasi anytime from any moment, anytime 2028, uupo si VP Sara at I'm sure may mananagot talaga.